Fiesta po ngayon sa aming hometown, doon sa Pampanga, sa bayan ng Betis, Saguagua. Dahil patron po namin o ng aming parokya doon, si Santiago Mayor. Dalawang larawan nitong Santiago Mayor na apostol ang pinoprosesyon doon sa amin sa bayan ng Betis. Una, ang Santiagong sundalo na may daladalang espada, nakasakay sa kabayong puti at tinatawag siyang Santiago el Matamoro o Santiagong pumapatay ng Moro. At ang pangalawa ay yung imahen na nakasandalyas, naglalakad, nakasombrero, may hawak na tungkod at nakabalabal na may nakasabit na kabibing simbolo ng peregrino. At ang tawag sa kanya ay Santiago el Peregrino, ang manlalakbay. Naalala ko pa nung batang pari pa ako, may nasabi ako sa aking homily sa araw ng piyesta ng Santiago na hindi kinatuwa ng mga nakatatanda sa aming baryo. Nasabi ko noon na kung kasaysayan ng pagbabatayan, imposibleng sumakay si Santiago ng kabayong pandigma o suot ng sundalo at nakipaglaban sa mga Morong Muslim noong 9th century. Ayon sa kwento. Bakit? Kasi ang orihinal na Santiago ay nabuhay nung 1st century. At wala pa hong mga Muslim noon. Nagsimula lang ang Islam noong mga 6th century na. Ang tinatawag na giyerang Reconquista o digmaan ng mga Kastila laban sa mga Moro na sumakop sa kanila ay naganap sa loob ng 8 centuries, 8 siglo mula pa noong 8th century. Nasabi ko na isang alamat ang kwento tungkol sa Santiagong nakakabayo at tinatawag na Matamoro. Kasi sa gitna daw ng giyera, nakita nilang pangitain ng isang mahiwagang sundalong nakakabayong puti na tumutulong daw sa kanila para labanan ang mga mananakop at mapalaya ang Espanya sa mga sumakop sa kanila. Biro nyo, sa loob ng halos 800 taon, sinupil ang Kristyanismo at ang mga simbahang Katoliko ay ginawang mga moske. Palagay ko, kaya pinasikat ang Camino de Santiago ay para ibalik sa alaala ng mga Espanyol, lalo na ng mga taga-Compostela, na bahagi ng rehiyon ng Galicia kung saan sumikat ang Santiagong nakakabayo, na hindi talaga mandirigma, kundi peregrino, ang orihinal na apostol, na ang buong buhay niya ay may kinalaman sa pagsunod sa kamino o sa landas ni Kristo. Sa ating gospel reading ngayon, parang mga mapusok na kabataan ang dating nitong dalawang magkapatid, si Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo. Agresibo, ambisyoso, walang hinahangad kundi ang maging dakila. Siyempre, ang binasa natin ay ang version ni San Mateo, at kay San Mateo, ang nanay daw ang humiling na maupo ang dalawang anak sa kaliwat kanan ng kaharian ni Jesus. Pero, ang sabi ni Jesus, hindi nyo nalalaman ang hinihiling ninyo
at ang kausap niya ay ang dalawang kabataan. Mukhang ginamit lang ang nanay para may paabot kay Jesus ang kanilang ambisyon. Well, ganyan man sila nung una, nagbago naman ang direksyon ng buhay nila sa kalaunan. Mula nang talagang sumunod sila sa landas ni Jesus. Ang daan ng tunay na kadakilaan na tinuro sa kanila ng Panginoon ay hindi kapangyarihan, kundi kababaang loob, pagiging handang maglingkod, lalo na sa maliliit at mga ine-etsepuera ng lipunan. Sa araw na ito ng kapistahan ng apostol, na natuto munang maging disipulo o sumunod sa landas ni Kristo bago siya isinugo bilang kinatawan ni Kristo, magnilay tayo ng kaunti tungkol sa buhay bilang paglalakbay at paghahagilap ng landas. Isa sa mga paborito kong panoorin nung kabataan pa ako, lalo na kapag Semana Santa, ay ang lumang pelikula ni Cecil B. DeMille tungkol kay Moises, The Exodus. At syempre, ang pinakahihintay na eksena doon ay nung tumakas ang bayang Israel mula sa pagkaalipin nila sa Ehipto at na-corner sila sa may baybay dagat, sa dagat na pula. Nag-iyakan daw ang mga Israelita dahil alam nilang tinutugis sila ng mga amo nilang Egyptians. At ito ang binabanggit. Ganito daw ang nangyari na milagro. Ang tubig ay nahawi at lumitaw ang tuyong lupa. Isang malinis na landas sa gitna ng dagat na pula. Siguro ito ang naging inspirasyon ng sumikat na charismatic song, God Will Make a Way. Maraming beses kasi sa buhay natin, parang di na natin alam ang gagawin. Minsan nalalagay tayo sa mga sitwasyon ng kabiguan, kapalpakan, parang ibig nang masiraan ng loob. Ang sabi nung kantang God Will Make a Way, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Ang gusto ko sa kantang to, hindi niya sinasabing God will find a way for us, kundi God will make a way for us. Ang landas, hindi yan hinahanap, ginagawa. Mas gusto kasi nating dumaan dun sa mga landas na ginawa na, malinis na, patag na. Pero minsan, ayot sa gusto natin, humahantong tayo sa mga lugar na parang wala ng daan. Kung minsan nagsasanga ang daan at ang napili mo ay isang dako na parang dead end. Ang papel ni Kristo sa buhay natin ay ang samahan tayo sa paglalakbay, lalo na kapag parang wala ng daan. Huwag maghanap ng daan. Gumawa ng daan. Ito ang tinuro ni Jesus sa mga unang alagad na pawang mga kabataan pa. Si Simon at ang kapatid niyang si Andres, si Santiago, at ang kapatid niyang si Juan. Matagal-tagal din bago nila natutunang sundin ang landas ni Kristo. Urong-sulong sila na makilakbay patungong Jerusalem, kung saan siya ipinako. Hinaharang pa nga siya ni San Pedro noon, di ba? Pero pinagsabihan siya, maliban lang kung matutunan ninyong isang tabi ang pansarili, pasanin ang aking krus,
at sumunod sa aking landas, hindi kayo maaaring maging mga alagad ko. Yun ang landas ni Kristo. Ang landas ni Jesus ay landas ng kawalan. Kaya maraming tumiwalag sa Kanya habang daan. Sanay kasi ang taong sumali sa anumang gawain, pero ang interes ay, ano bang mapapala ko dyan? Ano bang pakinabang ko dyan? Ayaw nating mawalan, pero si Jesus, ginawa niyang positive ang meaning ng kawalan. Si San Pablo din, tinawag niya itong kenosis, ang pagbubuhos ng sarili upang mabigyang puwang ang Diyos sa buhay natin. Si San Juan de la Cruz, ang itinawag niya dito ay ang Camino de la Nada. Wala daw ibang daan patungo sa kaganapan, kundi ang landas ng kawalan. Di ba? Parang ito rin ang mensahe ng madalas nating kantahing pananagutan, na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pero sa totoo lang, meron din. May mga tao ding nabubuhay para sa sarili lamang. Pero ewan ko lang kung ano ang saysay ng ganyang buhay. Ang buhay na walang layunin, pinag-aalayan, ay walang laman, walang saysay, walang direksyon. Ang landas ni Jesus ay daan ng pananagutan sa kapwa. Daan ng pag-ibig na hindi takot mawalan o maghirap o magbahagi o mamatay alang-alang sa kaibigan. Ito ang landas na sinundan ni Santiago Apostol, ang daan ni Kristo.